Bistado ang estilo sa umunoy panloloko ng 5 individual na nag-loan ng milyong-milyong piso gamit ang isa palang peking titulo. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pagdating sa dulo ng pag-uusap, iniabot na ng complainant ang 1 milyong pisong mark money sa target ng NBI sa Calasiao, Pangasinan. Dito na isinagawa ang entrapment. Kayo ay mayroong karapatang manahimik. Sa labas ng opisina, inaresto din ang 4 pang kasabot umano ng suspect. Ayon sa NBI, nag-apply ng loan ang 5 at nakakuha na ng milyon-milyon gamit ang isang property sa Bayambang, Pangasinan na hindi naman sa kanila. Nagsabwatan ng 5 subjects para makakuha ng loan mula sa complainant gamit isang titulong peke. Nakakuha sila ng 4 na milyon na loan mula sa complainant at hindi pa sila nakontento at humingi ng karagdagang 1 milyon mula sa complainant. Dahil dito ay nakasapo tayo ng entrapment operation para mahuli itong 5 subjects. Nabisto ang 5 nang makumpirma sa Registry of Deeds na peke ang ginamit na titulo ng mga suspect para mag-loan. Hinala ng NBI, maaring may iba pang nabiktima ang grupo, kaya hinihikayat ng NBI na magpunta sa kanilang mga tanggapan ang iba pang posibleng nabiktima. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga inresto. Kinasuhan natin ang 5 subjects ng estafa through falsification of public document. At ang kaso nating sinampa ay sinustain naman ng provincial prosecutor. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Kaligtasan ng pedestrian ang isinusulong ng mga itinakdang tamang tawiran. Pero paano kung may harang na railings sa kabilang bahagi ng daan? Yan ang idinulog sa inyong Kapuso Action Man. May tawiran sa bahaging ito ng Barangay 178 sa Camarin, Caloocan, pero ang problema, binakura naman ng railings ang kabilang bahagi ng daan, kaya ang mga tumatawid. Eh paano nga may bako, di ikot ka pa, kinakabahan ka. Kasi siyempre ang mga sasakyan sunod-sunod yan. Nagtataka nga kami bakit nilagyan ng tawiran dito pero may bakal naman nakaharang. Kaya minsan naiipit yung mga dumadaan dahil yung sasakyan minsan hindi naman maingat yung iba. Matagal na munong problema sa lugar ang takaw aksidenteng tawiran. May aksidente rin minsan dito eh. Kasi yung mga tumatawid, delikado sila dahil dito rin nanggigilid eh. Eh kaya nga tawiran, dapat diretso sila rito. Hindi yung minsan papunta ron, minsan hindi preparas. Tumulog ang inyong Kapuso Action Man sa ahensya ng gobyerno na pwedeng tumugon sa naturang hinaing. Ayon sa pamunuan ng Caloocan City Public Safety and Traffic Management Department, tuluyan na raw nilang isinara ang tawiran sa bahagi ng Barangay 178. Nagdesisyon daw silang wag na ito ipagamit para maiwasan ang mabagal na daloy ng trapiko sa lugar. Pero hindi kailangan mga ng mga pedestrian dahil ililipat naman daw ang tawiran. Bago maglagay ng bagong railing sa traffic markers, kasalukuyan lang inuuna ang pagkumpuni sa drainage, katuwang ang MMDA at DPWH. Sa Setyembre ang target completion ng ililipat na pedestrian lane. Sa ngayon ay pansamantala silang naglagay ng mga enforcer na pwedeng tumulong sa mga tatawid. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Nanawagan na rin sa Senado ang iba pang pamantasan na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Wala raw basihan sa batas at konstitusyon para hindi ito agad aksyonan. Nakatutok si Joseph Moro. Kasunod ng University of the Philippines College of Law, nanawagan na rin ang San Beda University Graduate School of Law sa Senado na ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi nito na dapat daw sumunod ang Senado sa konstitusyon. Ilan sa mga nakapirma ay mga dating maestrado ng Korte Suprema tulad ni dating Supreme Court Associate Justices Adolfo Ascuna at Jose Vitug. Malinaw daw sa Article 11 ng konstitusyon na kapag may verified complaint na inihain
ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara dapat daw ay magkaroon agad ng paglilitis. Wala raw basehan sa batas at sa konstitusyon para hindi ito agad aksyonan. Ang delay tila nagpapakita raw na ang mga nakamandatong proseso ay pwedeng baliwalain para sa mga pansariling motibo. Ang paglilitis daw ay sukatan ng pagpapanagot sa mga opisyal ng gobyerno. Nababahala rin at dismayado ang mga propesor ng Political Science and Development Studies ng De La Salle University sa pagkakaantala ng pagbuo ng Senado bilang impeachment court para dinggin ang kaso laban kay Duterte. Ang kawalang pagkilos daw na ito ay hindi lamang nagpapahina ng tiwala ng publiko sa mga demokratikong institusyon, kundi paglapastangan rin sa mga prosesong nasa konstitusyon para panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan. Hinihimok din nila ang mga papasok na senador ng 20th Congress na ipagpatuloy ang impeachment trial na may kaseryosohan at katapatan sa kanilang sinumpaang tungkulin. Kung hindi raw ay maituturing itong sadyang pagtalikod sa pananagutan na nakalagay sa konstitusyon at pagtataksil sa demokratikong pamamahala. Ang mga panawagang ito ay sa harap ng resolusyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nananawagang ibasura na ang impeachment dahil sa kawalan na ng oras ng Senado. Kahapon nanawagan na rin ang mga propesor ng UP College of Law sa Senado na ituloy ang impeachment. Ayon kay UP Law Associate Professor Paulo Tamase na isa sa mga pumirma sa pahayag ng UP, labag sa konstitusyon at wala raw legal na basehan ang resolusyon ni de la Rosa. Walang basehan yung teorya na kailangan mag-dismiss ng impeachment complaint or ng impeachment case ang Senado na hindi man lang niya nasisimulan yung proseso. Sa saligang batas, ang kapangyarihan ng Senado ay try and decide, maglitis at magdesisyon. Wala doon yung mag-dismiss ng kaso na hindi man lang nakakakita ng isang piraso ng ebidensya o isang testigo man lang. Ang trabaho daw ng Senado bilang impeachment court ay hindi katulad ng mga ibang trabaho nito tulad ng paggawa ng batas na tumitigil kapag may bago ng Kongreso. At hindi rin daw tama na iasa sa Korte Suprema na magdesisyon kung tama o mali ang resolusyon kung sakaling may komestyon ito sa kataas-taasang hukuman. Sa saligang batas, yung impeachment nakaatas principally sa Senado. Kung mature tayo na demokrasya, then dapat yung Senado mismo ang magdesisyon at maging accountable sa desisyon na ito. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga iligal na nakaparada at nagpapavulcanize sa bangketa ang inabutan ng MMDA sa muling pagsuyod sa ilang kalsada sa Metro Manila. Pati ang fire hydrant na malaking tulong lalo kapag may emergency naharangan. Nakatutok si Oscar Oida. Pagdaan namin kanina ng Chino Roses Extension sa boundary ng Taguig at Makati, kabilaan na naman ang paradahan ng mga pampaserong jeep sa gilid ng kalsada. Pati mga bangketa, yung iba, tambakan na ng mga gamit. Ang fire hydrant na ito, naharangan ng bakal. Muling nag-operate ang MMDA Special Operations Group doon kanina at marami na naman ang natikitan. Tulad ng motoristang ito na nagpapavulcanize sa gilid ng kalsada. Yes sir, kasi notice na ako eh. Kailangan mo palit ng gulong eh. Ano na eh. Paano yan? Natikitan pa rin. Wala na magagawa. Wala naman po may gusto na magkaroon po ng aberya sa kalsada, but then again, nasa tapat lang po ang gas station. So it's a matter of choice po yan eh. Hindi naman po always na wala po tayong choice. Maraming beses nang nag-operate ang MMDA roon, pero hanggat hindi raw natitigil ang paglabag, hindi rin daw sila magsasawang manghuli. Ilang dekada, ilang taon na natin nakasanayan nito eh. It will take time to grow on them. So I don't think it's frustrating, pero ang kailangan natin isipin na lang po dito, no, kung ano po yung pwede natin gawin ngayon para magkaroon po ng pagbabago sa ating mga lansangan. Pinasadahan din ng MMDA kanina ang Padre Faura at Masangkay sa lungsod ng Maynila. Nahuli rito ang mga sakyang alanganin ang parada. Sa Masangkay, may pa-parking ordinance o pwedeng magparada ng may bayad. Pero Hindi lang po basta may ordinansa, okay na po, pwede na natin iparada or iwan ng sasakyan natin kahit sa pedestrian crossing, sa kanto po ng kalsada, or worse, no? Meron na nga pong parking slot, ang gagawin po natin, ipaparada natin kalahati ng kotse sa kalsada, yung kalahati nasa bangketa. sabi ni Go, dumating sana ang panahon na susunod na ang lahat, hindi lang dahil sa takot mahuli.
I hope na hindi lang po ito yung just the sense of natitikitan kayo, pero ito ay sana isipin nyo rin para rin po sa kaayusan at safety ng bawat mga motorista at mga naglalakad po sa ating mga kalsada. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok, 24 oras. Walang kawala ang 3 Chino na sangkot umano sa pagkidnap at paghahasa sa isang Vietnamese national. Nasagip ang biktima na sa tingin ng pulisya ay posibleng pinagamit din ng iligal na droga. Nakatutok si Ian Cruz. Ito ang aktual na rescue operation ng Makati City Police sa 33 anyos na Vietnamese sa isang condo unit sa barangay San Lorenzo, Makati kaninang madaling araw. Umiiyak ang biktima nang makababa at makaalpas mula sa umanay kumidnap at gumahasa sa kanya na 3 Chinese. Agad namang kumilos ang SWAT team papanik sa mga silid at agad nasa kote si alias Leng. At dalawa niyang kasama. Ayon sa mga otoridad, itong June 2, dinukot umano ng mga suspect ang biktima sa common area sa kondo ng kanyang kaibigan sa barangay Bel Air. Dinala raw ang babae sa kondo ng mga suspect sa barangay San Lorenzo kung saan umano siya ginahasa. Ayon sa hepe ng Makati Police, malaki ang posibilidad na pinagdroga pa ng mga suspect ang biktima, lalo't may mga sensitibong video sila na na-recover. Sa sumbong ng Vietnamese sa mga pulis, dinala pa raw siya ng 3 suspect sa Tagaytay City. Doon ulit, may nakaabang na 2 Chinese nationals at ginahasa po ulit. So, bali 5 ang nanggahasa sa kanya. Madaling araw kahapon nang makabalik na sila sa kondo ng 3 suspect sa Makati. Kinontak daw ng mga ito ang asawa ng biktima at nagdemand ng 500 million Vietnamese dong o 1 milyong piso. Alarming siya dahil kung hindi ma-provide ang ransom money na 1 million, nagsabi din siya na puputulan po ng daliri. Ang mister ng Vietnamese, kinontak naman ang kaibigan ng kanyang misis kaya naisuplong sa mga pulis ang pagkidnap. Nakapag-message din sa kaibigan ng biktima kung saan siya naroroon. Kaya naisakatuparan ng rescue operation sa tulong ng gwardya at property management. Nung kinakatok po sa unit, may narinig na po sila na pagsigaw nung babae, yung victim po. And talagang nagkasa. Bago na rescue ang babaeng Vietnamese, may isang babae umano na Pilipinang lumabas sa unit ng mga suspect. Inimbita siya nung isang Chinese, so nandun siya. Pero nung makita na niya na yung treatment dun sa Vietnamese victim, hinold na rin siya. Na-recover sa mga suspect ang 2 baril na naka-silencer, mga bala, osas, plaka ng sasakyan, mga cellphone na ang iba binasag pa umano ng mga suspect, mga peking US dollar bills at tinatayang 20 gramo ng hinihinalang shabu. May mga government ID rin at may mga nakuha pang sex toys. Isa pa sa mga pulisang nasugatan nang masapak daw ng isang suspect ng pwersahan ng buksan ang condo unit. Itinanggi ito ng Chino. You punched the police? Me? Yeah? No. Why? Tumanggi rin ng tila tumatayong leader na si Leng sa lahat ng mga paratang. No, Kanami. The girl, her beggar. Ayon sa pulisya, dati nang nakulong si Leng at naharap na rin umano sa kaso ng kidnapping at carnapping. Nakulong na to for more than 4 years. At normally nga, ang tinatarget nila yung very vulnerable, yung mga foreigners. Ang kinikidnap nila yung pwede nilang ibugaw sa ibang mga kasama nila. Ipaghaharap ang 3 suspect ng patong-patong na reklamo habang patuloy na pinaghahanap ang 2 pa nilang kasama. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Timbog ang 31 sangkot umano sa romance scam. Kabilang ang 2 Taiwanese sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Ang mga suspect, gumagamit umano ng dating app at pekeng e-commerce platform sa panloloko nila. Nakatutok si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Pinasok ng mga operatiba ng NBI Central Visayas Regional Office ang bahay na ito sa subdivision sa Barangay Mactan sa Lapu-Lapu City, Cebu kahapon. Ayon sa pulisya, ang bahay nirentahan at ginamit bilang scam hub. 3 buwan itong minanmanan
ng mga otoridad bago isinagawa ang operasyon kahapon sa bisa ng 3 warrants to seize, search, and examine computers. 31 ang inaresto kabilang ang 2 Taiwanese. Nakuha roon ang mga computer na ayon sa NBI ay ginagamit sa romance scam. Gumamit sila ng dating app at fake e-commerce platform sa panloloko. We have evidence to show that these activities are illegal, are fake. That's why we are charging in with computer-related fraud. Batay sa investigasyon ng NBI, mag-iisang taon nang nag-ooperate ang grupo sa subdivision. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga inarestong Taiwanese at ang mga Pinoy na nakadetain sa detention facility ng NBI Sevro. Nakipag-ugnayan na din ang NBI sa Bureau of Immigration para malaman kung may derogatory record ang mga Taiwanese. All the agencies of government are working closely together to stop these illegal activities. Para sa GMA Regional TV Balitang Misdak at GMA Integrated News, Luan Merondina, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng mga hakbang para matiyak ang sapat na supply ng kuryente sa kabila ng banta ng climate change, sino mag-aakala na pwede rin palang makalikha ng energy ang simpleng pagpedal sa bisikleta? Tara, let's change the game at alamin kung paano gumagana ang power bike. Bike to work ba kamo? Kung lowbat ang phone, pwedeng bike to charge. Kayang-kaya yan sa power bike na dinevelop ng Animo Labs Fab Lab and Sustainability Hub ng De La Salle Laguna Campus. O diba? Lumang konsepto na ini-level up. Yung theory niya, basically, pagka nagpedal ang isang tao, nag-output siya ng energy or power. Typically, pag nagpe-pedal tayo, depende sa tao, but more or less, nakaka-generate tayo ng mga roughly between mga 100 watts. May naka-install kami na voltage at current meter para pwede namin ma-measure kung ilan yung power na na-generate niya. O yan o, pag nagpipedal ka at least yan, kahit medyo mabagal, at least 12 volts na sir. Ang minimum. Nakaka-generate naman tayo. Wala pa tayo masyadong effort. Pag gumago hard ka, mas marami siyang electricity na na-generate o na-produce. Mas mabilis yung charging ng phone mo. Tapos, naiilawan mo pa tong LED at the same time. Nakapag-charge ka na, nakapag-exercise ka pa. Dahil alam nyo bang di raw bababa sa 12 watts ang kayang ma-produce na electrical energy ng power bike. Mga kapuso, para ma-convert yung mechanical energy na napoproduce nung pagbabike mo, napupunta siya dito sa dynamo, siya yung nagko-collect, tapos siya yung nagko-convert into electrical energy para mapunta dito sa mga LED natin at saka cellphone. May extra challenge pang hatid ang proyekto para pwedeng itodo ang ehersisyo. Magbabike ka, walang ilaw, nararamdaman mo kung gaano kahirap siya ipedal. Ngayon, habang nag-a-add ka ng mga ilaw, mararamdaman mo na pahirap ng pahirap yung pagpedal mo. So, ibig sabihin nun, nagbigay ka lang ng mas maraming energy para ma-convert siya into light. There you have it mga kapuso, an important innovation as we pedal our way towards renewable energy. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Lalaking marupok ang role ni Kapuso star Mike Tan sa episode ng Magpakailanman ngayong Sabado. Pero in real life, strong father figure raw siya. E ano kaya ang plan nila for Father's Day? Ichichika ni Lars Santiago. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, niloko mo pa ako! Magpapabaha ng luha si Mike Tan sa episode ng Lalaking Marupok sa Magpakailanman ngayong Sabado pagkatapos ng Pepito Manaloto.
First time ko sa MPK na wala akong ginawa kundi umiyak. At ma-heartbroken at paiba-iba yung kaeksenang babae. Kasi yun yung story ni Arnel, yung pagiging marupok niya sa bawat babaeng nakakasama niya. Lagi lang din kasi siyang naiiwanan. Tapos mabilis siyang ma-fall. Kasama ni Mike sina Sparkle stars Angela Alarcon at Roxy Smith. Bukod sa MPK, abala rin sa kanya-kanyang acting project sina Roxy at Angela. Si Roxy may ginagawang horror movie. It's my first thriller movie, so it's very exciting. And ayun, very gory yung scenes. Dream ko po talaga na magkaroon ng mga gory scenes, yung mga challenging horror thriller genre. Si Angela, tuloy-tuloy ang taping sa My Father's Wife, kasama si Gabi Concepcion at Kylie Padilla. Sobrang enjoy po actually. Napakahusay po ni Kylie katrabaho, and of course, si Gabi Concepcion po, finally naka-work ko na din po. Friend po kasi siya ng father ko, and I've heard so many stories about him na sobrang close po sila and all that. So I'm so happy po na I was able to work with him. Kapag di abala sa trabaho, pamilya ang pinagtutuunan ni Mike ng oras. Kwento niya nang minsang magpunta sa mall kasama ang 2 anak, nawala ang kanyang cellphone, laman ang pictures nilang buong pamilya. Mabuti na lamang at nabalik sa kanya ito nang mahuli ang babaeng kumuha nito. Ang pinaka natutunan kong lesson doon ay i-backup mo lagi lahat ng pictures. Kasi yun yung pinaka-importante sa amin eh. Of course, yung experience ng mga bata, yung experience namin, ng wife ko, andun lahat yun. Ano naman kaya ang plano ni Mike sa nalalapit na Father's Day? Alam mo, titular, every time na may Father's Day, sabi ko sa wife ko, wag na, dito na lang tayo sa bahay, pagluluto kayo. Yun lang yung gusto ko. Ayokong umalis. Gusto ko lang magpahinga sa bahay at ipagluto yung pamilya ko. Yun lang. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.